Dahil daw sa walang habas sa bangayan ng mga Duterte at Marcos sa politika mga kababayan, ay mayroong nababasa ang isang banyagang political analyst mga kababayan. Ang sabi niya, sa umay daw sa politika nitong mga taong ayaw kay Marcos at Duterte, malamang sa malamang mayroon dang third force mga kababayan o pangatlong pwersa para banggain itong kandidatura ni VP Sara at kandidato ni Bangag mga kababayan. Na tila baga sinasabi ng analyst na banyaga na isinilang na ang taong magpapabagsak kay Sara Duterte. At yan daw ang third force mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Prof, ano pong masasabi ninyo dito sa kagusbong ng sinasabi nilang third force Third force? sa paparating na 2028 presidential elections? Meron po kasing Ayan mga kababayan. Mayroon daw pangatlong pwersa. Di ba andyan na si VP Sara, andyan na si Risa, at may pangatlo daw mga kababayan. Sino kaya yan? isang banyaga no na sinasabing Foreign analyst daw mga political, kababayan na. strategist din Strategist. na nagsasabi na kung patuloy doon na mag-aaway-away ang Marcos at Duterte, posible raw na may third force na Pangatlong lilitaw pwersa. at mananalo sa 2028. Go ahead! Oh. Mas mabuti mga kababayan, mas maraming tumakbo dahil ang boto ng mga Duterte solido mga kababayan. Ibig sabihin, paghahatian ng mga kalaban ang mga boto, lalo silang mapupunta sa kangkungan. Oh. Yung posibleng lilitaw, nag-a-agree ako doon. Mm. Yung posibleng mananalo, hindi ako nag-a-agree doon. Oo. Yung third force mananalo, Diyos ko. Eto na lang mga kababayan, eto na lang. Bakit ba nagkakandara pa sila na ipatumba na ngayon si VP Sara Duterte mga kababayan? Dahil maging sila, aminado mga kababayan, na hindi na talaga mapipigilan ang pagka-presidente ni VP Sara. Ano, sino naisip nyo na ibangga kay VP Inday? Yun talagang sa tingin nyo makakatalo kay VP Inday? Wala na mga kababayan. Pati ang mga dilawan, ni-recognize na iyan. Kaya nga pinapadisqualify na nila. Kaya kahit pa'y anong third force nilang gagawin nila mga kababayan, gumawa pa sila ng fourth or fifth or sixth force. Lalo lang silang mapupunta sa kangkungan dahil ang boto ay kanilang paghati-hatian. Kailangan mong tingnan kung three groups yan. Sinabi nga, third force, no? So, Third force! Para sa administrasyon, para kay Vice Presidente, at siguro yung mga undecided daw. iba't ibang kulay, no? Rainbow. Baka si Vice ganda na dahil rainbow, iba't ibang kulay eh. O si Coco Martin. Nagpahiwatig na rin daw si Coco Martin mga kababayan. Diyos ko Lord. Matinding barilan ito mga kababayan na ang probinsyano. Tino, ang tapat ni Tin. Si Coco Martin. Dyan, napakahalaga na tingnan yung endorsement ng kasalukuyang nakaupo. Ang nakakatawa mga kababayan. Di ba ang sabi nung reporter ng ABS-CBN? Ano maaasahan mo sa endorsement ni BBM na negative? Si John Vic. O baka si John Vic na di ba ang third force? O baka i-claim ni mga kababayan, ni Risa Ontiveros ang third force. Ambisyoso din yun si John Vic eh. Pwedeng magkaroon ng endorsement, pwedeng magkaroon ng kunwari third force, pero Kunwari. talaga sa nakaupo. So clearly, ang labanan dyan, basagin yung puwersa ng mga Duterte. At sa tingin natin mga kababayan, ang isa sa kanilang plano, ayon sa usap-usapan, may patatakbuhin daw mga kababayan na galing dyan sa Mindanao at Visayas. Nang sa gayon, makaltasan lang mga kababayan kahit ng konti daw ang boto ni VP Sara. Mas marami daw sa Visayas at Mindanao na patatakbuhin nila. Mas mabuti raw para talagang ma-dissolve ng tuluyan ang boto ni Sara. At isa sa kanila pinipisil ay yung pagtakbo na naman ni Pacquiao daw mga kababayan. Manimal na common sense na Pacquiao. Manahimik ka na Pacquiao. Kung titingnan mo ang numero, at sana yung dayuhan na yan ay tinignan ang numero, Invento na rin siguro na naman. Duterte base ay nasa 30%. Kung titingnan Yan, mo, solid na yan mga kababayan ha. Kahit pabalik-balik ta rin mo man ang mundo, hindi na yan mga kababayan, magbabago.
Yung 30% na Duterte, Sara. Vice Presidente Duterte, nagsimula yan na very high ng 60, bumaba hanggang sa kasalukuyan nasa pagitan ng 30 to 35%. Okay? So, ibig sabihin yan, yung 35% yung high, ang low niya is 30. Yung high na 35%, magkakaroon ng 65 na paghahatian ng dalawa. No? Ako ang nakikita ko, magkakaroon lamang ng third force under the blessing ng administrasyon ng Baka si John Vic na, no? Marcos group para basagin Marcos yung- Group. ang tawag ko dun, enduring days. Enduring days? Yun ay manggagaling sa Visayas at Mindanao, Central Visayas at yung buong Mindanao. At siguro ilang patches sa Region 3, Sige, si Pacquiao, patakbuhin ninyo. Region 4A. So paano ka makakakuha Mm. ng third force na hindi endorsed o pinatakbo ng administrasyon? Kasi ang administrasyon nasa Northern Luzon. So kung titingnan mo yung mathematics, magkakaroon lamang ng third force kung talagang sinadya itong administrasyon na ito. Administrasyon ngag-ngag. Pwersang pangatlo para basagin si BP. Opo, pero di ba ma'am sa PR strategy, merong tinatawag na PR balloon. Parang PR balloon to ma'am eh. Tingin po ninyo ma'am. PR balloon? Yan balon? Trial balloon, I mean. PR balloon, mali kay trial balloon. Nakakatawa eh kasi isa pang dayuhan ang nagsabi ng ganon. So, ibig mo bang sabihin yung dayuhan na yun, mas alam niya ang politika ng Pilipinas? Oo nga, no? Ang mas nakakaalam ng dito mga kababayan, takbo ng politika, kasi yung local. Dahil alam na natin simulat sa poll pa lang. Tapos itong dayuhan mga kababayan, analyze, as if naman taga dito. Kaya ako nagulat na biglang umapir yun at nagsalita. Propagandist lang yun mga kababayan. Ginagamit lang nila para alam nila, propaganda. So ano yung kino-condition nila? Mind conditioning. Ng pangatlong puwersa. At yun ay magiging totoo lamang pag yung incumbent, dahil mahina siya, sabihin, o sige, kayo mag-pretend kayo as a separate force. Pretend. Pretend. Pero ako ang popondo sa inyo. So, napakahirap yan kasi ang desisyon ng presidente one-on-one. Nakita naman natin nung huling eleksyon, no? Siguro kahit nung simula 2010, 2010, Si Panot. 2016, 2022, Ako talaga nung mga kababayan, 2010, sa galit ko kay Panot, ayaw ko talaga kay Panot. Dahil sa tingin ko talaga, wala talagang kwenta mga kababayan. Dahil, naman nagawa ni Pinoy, namatay lang ang kanyang sikurikong mga kababayan. Sa galit ko, napaboto ako kay Villar. Dahil, yun ang posibleng tatalo kay Pinoy. Dinimolish sila si Villar Pero hindi ako loyal na Villar. Ngayon nga, masama nga ating loob dyan sa mga Villar ngayon mga kababayan dahil bumangag. Pero 2016, Duterte! Nagpakalbo pa tayo mga kababayan. Hindi na lang tayo nalilimit sa one-on-one At most, Kalbo para sa pagbabago. na tumatakbo. Naalala pa natin Pero yun. kung tinitingnan mo, makikita mo na, may role ito, pinatakbo lang ito para sa ganon. So kung sino yung malakas, ano ang paraan mo para i-weaken yung malakas? Kung hindi kaya ng incumbent, yung equity of the incumbent kasi napakahirap nun. Sinong i-endorse niya? Kung ang kanyang trust rating ganyan na nasa negative. Negative! No? So kukuha siya ng another in the guise na In the guys, grabe talaga mga budulan mga kababayan, no? Pinas, walang third force ang lumulusot. Ang nangyayari niyan, very dominant, sino yung majority. at First sino and yung second. opposition. Ang problema natin ngayon, maraming nagpapanggap ng opposition. Talaga. Yan si Virus mga kababayan. Nakakasuka. Anong tawag na sa sarili niya? Kami dito sa opposition. Diyos ko Lord, opposition kayo? Kakampi na kayo ni Bangag, Virus. Pero walang nagke-claim na sila ang opposition. So, yun ang kailangan Ang tunay na opposition is sina Sara Duterte, mga kababayan. Pumapalaot sa politika,
yung endorsement factor ni Mm. Mr. Marcos, kung meron nga. Walang endorsement factor. Disgrasya ka. Kagaya ng mga kababayan noong 2025. Di ba? Ayaw na nilang lumapit kay Marcos, mga kababayan. Ayaw na nilang magpa-endorso later part of the show. Dahil talagang inidoro ka. Ano ang bailiwick strength ng mga Duterte, at saka dyan sa Visayas, third Mindanao. point o pangatlong puwersa ang pinag-uusapan, hindi pa nilang nilalagay anong impact ni PRRD. Sa aking pananaw, may impact yan. May impact yan kung siya ay hindi babalik sa Pilipinas. May impact yan kung Talaga? dahil sa edad, Yung galit, sa mga kababayan. problema, no? So may impact yan. Ang problema, ganitong kaaga, no, wala pa yung required na 18 months na pagtatrabaho para sa isang presidential campaign or national campaign, maaga ang pasok ng politika. Maaga rin ang pasok ng pairing. Kung ano-ano ng pairing, hindi ko maintindihan. Maaga rin ang pasok ng baliktaran. Baliktaran. Tapos, mayroong usap-usapan, no, na si Tulfo at Lenny daw, mga kababayan, ay posibleng magtambalan. At ang tawag sa kanilang tambalan, mga kababayan, is tuli. Tulfo at Lenny. Tuli. Kagaya. Tapos sa kabilang bara, andun si Ping at Soto, pisot, mga kababayan. Ay, Diyos ko Lord. Tuliin na ang mga pisot. Dating ayaw kay Marcos, ngayon ay sila sumasalid dun sa bubong ng Marcos. Oo nga, no? Ang pag-iba kay Sara. Presidente Duterte. Bakit Gumagastos pa sila, mga kababayan, para masira si VP Inday. Ng impeachment dahil siya yung presumptive, siya yung malakas ang puwersa. Kaya lahat gagawin para hindi lamang makaupo ang isang Duterte. Yan ang kailang modus, mga kababayan, gawain kasi yan ni Tambalusdos, mga kababayan, na i-disqualify ang kalaban. Kagaya ng ginagawa niya sa Tacloban. All at once, mga kababayan, disqualified talaga. Wala man lang tinira. Wala talaga kalaban si Tambaluslos. Gusto niya ipa-default. Ma'am, bibigyan ko kayo ng choices, no, base po sa mga personalidad na maingay ngayon na nagpapahayag po ng intensyon na tumakbo. Number 1, Secretary John Vic Remulla. Sabi niya, posible. po siya kung Posible. siya raw ay babasbasa ng Pangulo. So malamang sa malamang, kung matutuloy ito yung pambato ng administrasyon. Susunod naman, si Senator Risa Ontiveros, sabi niya, Ayan, sigurado na yan. Dahil mga kababayan, graduate na No choice sa si Risa, mga kababayan, dahil dahil hindi na siya pwedeng mag-senador. Graduate na siya. So tatakbo talaga yan. Ang problema na niya, mga kababayan, kung paano siya manalo, bahala siya sa buhay niya. tatakbo siya kung siya ang magiging o pipiliin ng United Opposition against Opposition ba yan sila? Hindi naman. Unitaim yan Bagong Uniteam. Dutertes. Pangatlo naman, ay may mga endorsement na po ngayon kay Mayora Leni Robredo. Sige. So, sino dito? Gusto namin yan. Lahat na. Lenny at Tulfo daw, tuli, mga kababayan. Sa dalawa, Ontiveros o Leni ang magiging third force. Kung si John Vic ang palulusutin, may option pa na Tulfo. Lahat sila maghahati yan ng boto, mga kababayan. Disgrasya. Disgrasya na yan sila. Alam mo, ang problema ko dyan kung ang third force ay yung unang-una, hindi oposisyon. Si Lenny, si Byros. May insertion nga. Hindi rin oposisyon si Mayor Leni Robredo. Wala na Si Lenny, mga kababayan, wala nang imik ngayon, no? Mas maingay pa siya kaysa doon, mga kababayan, nung nakaraang eleksyon. Ngayon, bahala na kasbuhay nyo. So, bakit nyo, mga kababayan, pagkakatiwalaan si Lenny na wala ngang paki? Walang paki, sa corruption, wala naman lang say. Lalong-lalo na mga Tulfo, walang say sa corruption. Sinasabi yon kasi nasa bubong sila ng administrasyon. At hindi sila bumabatikos dito sa flood control. Wala nga. Wala talaga. Tahimik sila. Saan? Kagaya ni Mark. Tahimik lang. Iba yung dinidiin nila. So,
kahit nasabihin mo magkakasama sila sa isang litrato at sinasabing sila ang oposisyon, Opposition. clearly the surveys would say hindi sila oposisyon. Si John Vic, si Secretary Remulla, diniin niya na he will try to get the endorsement. I don't think that is strategic move on his part, simply because the endorsement has no value. If he is looking at the endorsement as yung resources, makikita naman natin ano ba nangyari noong 2025. Yung partido ng presidente may resources. Yung partido ng presidente may organization. Baka pera lang ang habol niyan eh. Kagaya ng mga kababayan, di ba? Yung iba na tumakbo lang para sa pondo. Maraming nga na kababayan. Bakit ilan lamang ang naipasok Tapos binulsa na. sa Senado? So ako, ang mahalaga dyan, dito sa 3 mong binanggit na pangalan, nasan dyan ang taong bayan? Kasi ang pag sinabi mo, Walang clamor ng taong bayan, mga kababayan. Yan talaga, clamor lang nila. Pero ang taong bayan, walang kaklamor-clamor. ang kampanya Hindi kagaya sa mga equity Duterte. lamang, edi ang equity na yan Ilocos, yung Northern Luzon. Inaalis mo sa equation ang Mindanao at Central Visayas. Wala na sila pag-asa eh. Tingin mo ba makakakuha si Senator Risa o si Mayor Wala. Robredo sa Mindanao? Sa tingin mo ba Ang bantot na eh. Bantot na nila doon, mga kababayan. Ang bantot nila. Siguro on play ang NCR. Diyan na lang, sa Luzon na lang sila, mga kababayan talaga. Pero ang problema sa Luzon, pati sa Luzon, disgrasya pa sila. Ang Region 3 to a certain degree, ang 4A na naandyan ang Cavite, makikita naman natin na basag ang Palawan, na itlog. kaya hinahawakan ni Secretary John Vic Remulla ang Cavite. Nakita natin si Secretary Tingnan nyo na lang ang reaksyon sa Facebook, mga kababayan, nung yung pa macho-macho na post ni John Vic na kanyang signature post daw, pinagtatawanan, mga kababayan. Yan ang presidente, magiging komedyante na naman, mga kababayan, katulad ni Bangag. Remulla sa pagtulong kay Senator Revilla. Nakita natin ang pagtulong niya kay Congressman Barsaga. So those are efforts where he is trying to hold on to his base. And yet, in terms of presidential politics, hindi bumoboto ang Cavite sa isang presidential candidate dahil Caviteño. So merong mga historical trends at merong mga demographics na kailangang pag-aralan. Ang sigurong nabubukod tangi yung pagkuha ng akbayan na maraming seats sa party list. Yun ang bago, no? Daya yun eh. So tingin talaga daya talaga yung akbayan na party list, mga kababayan, na nakakuha sila ng maraming seats. Mga manloloko. Makikita natin Elected. na ipanalo niya ang mga kandidato niya sa party list at lumaki ang representation. Yun Andun sinangiwi, mga kababayan, sina Percival ang nakinabang. Ang adbantahe ng isang Senator Risa Hontiveros. Sinabi kasi ma'am ng political analyst na Banyaga, Banyaga. yung third force daw ay maaring isang alkalde, no, na maglalahat ng option Sige. sa pamamahala. Sino ba alkalde? Si Mayo, si Isko, wala na. Talo nga siya kay Marcos, mga kababayan. Si Mayoral Leni Robredo. That would Si Mayor Lenny Isko Lord. Talo nga ni Bangag. would champion transparency and champion anti-corruption. Mahalaga daw yun. Sabi Champion. Champion. Sila lang din ang sabing champion sila. Ito mga self-proclaim, mga kababayan, no? Nakakatawa na lang. Nakakatawa na, nakakadiri. Tama naman yun. Mahalaga yun, no? Mahalaga ka sa Ang akin. analysis niya, trial balloon. Ang
ang sense ko, kumuha sila ng foreigner, neutral, para sabihin Kunwari lang, no? interest yung sinabing mayor, no? Para ka umangat after one term, hindi Propaganda ko lang yan. nakikita ang gagawin yan ni Mayor Robredo simply because paano mo itatapat yan sa kwento ng Davao City? Diba? Hindi naman pwede sabihin, ito yung nagawa ko sa Naga City na 3 taon lamang at recently nagkomentaryo nga siya na naiingit siya sa mga pondong hindi umaabot sa kanila. So, Ang sabi nga niya, mga kababayan, ang grabe na daw ang droga sa Naga. Hindi na daw makontrol. Paano na kung Pilipinas ang kanyang mga kababayan? Kahawakan, disgrasya siya. Wala na si Lotang, mga kababayan. Hindi na yan tatakbo. Hindi na yan tatakbo. na nangyayari between the local Pero kung tatakbo, mas mabuti dahil, mapafragment, mga kababayan, itong mga jablo. meaning sa level ni Mayor Robredo at saka ng national government. So, makikita natin lahat itong ginagawa na sinisimulaan ng maaga ang 2028 sa kagustuhang makahanap ng magiging kandidato sa administrasyon. Kaya nga nabubuo yung third force kasi alam nila na mahina yung puwersa ng Pangulo, kailangan ng pangatlong puwersa para mabuag si Vice President. Yun lang naman ang ginagawa nila lahat is really to study how do we put down the Vice President? How do we put down Duterte? How do we defeat Duterte? Yun lang. Wala na. So, pasok at Never. ang combination. Never. Opo, kasi ma'am, napanood ko sa isang panayam, sa isa rin pong political analyst na... Sino ba kasi yung mga analyst yung sinusundan? Walang mga kwenta yung pinagsasabing mga analyst na yan. Liberal Party na dapat daw talaga Analyst ng mga dilaw. Nararapat lang din kasi mga kababayan na alamin din natin ang teknik, kung anong mga teknik ng mga gonggong na itong mga analyst nila. isa dahil kung si VP Sara maupo, mawawala ang LP, yari ang mawawala ang mga Tulfo at ang Marcos. Mga NPA pa! Mga NPA! Kung pagbabasihan mo yung kanyang mga pahayag, ay very threatened sila sa 2028 na manalo ang Vice Presidente. Alam mo, MJ, yung taong sinasabi mo, hindi niya iniintindi ang demographics ng botante. Nagtatapon siya ng, ang tawag dyan, yung fear campaign na, anong mangyayari sa atin pag yan ganun na ang naratibo kasi alam nila na ang hirap gibain, nag-try na sila for the past since 2023 nakatindig pa rin si Vice Presidente. So ang akin, para mo sabihin na lahat yung mga sinabi niya ay mawawala, sa tingin ko hindi si Vice Presidente ang mag-aalis sa kanila, ang taong bayan. Again, bakit? Ang demographics natin, marami ang Gen Z, 60% ng voters ay Gen Z. Itong Gen Z ito, pagdating ng 2028, will be voting for their second national campaign, siguro first presidential campaign. So, kailangan mong tingnan yung demographics at psychographics, hindi mo kailangang sabihin na mawawala ang LP. Ang LP ba, ilan na lang ngayon yon? Mawawala, sino pa yung isa? Mawawala ang LP, mawawala ang mga tulpo, mawawala. Napakahina naman ang tingin mo dun sa mga taong binanggit niya. So ang tawag ko dyan, fear-mongering sa kampanya. Talagang tinatakot na niya, ini-introduce niya yung element ng fear para magsama-sama yung mga na-mention niya at para yung taong bayan maintindihan na hindi dapat si Vice Presidente Duterte. Kaso nga, titingnan mo yung numero kung ikaw ay magaling na strategist, ang numero, ang demographics, ang psychographics, ang kailangan mong tingnan. Hindi yung kung sino-sino magkasama. Kasi yung sinasabi niya, masyadong leader-centric. Inaalis mo ang botante sa equation. Ako, naniniwala ako sa botante at naniniwala ako na for the past 4 years, nakita ng botante sino ang totoo, sino ang tumitindig sa kanila, sino ang nagtatrabaho kahit ilan sa ng pondo
o sino ang nagtatrabaho kahit kung ano-ano nang ginawa sa kanya. Opo, meron akong nakausap ma'am no sa isang event kahapon ba yun, karang araw, sa isang hotel dyan sa BGC, no? Dati po itong mataas na opisyal sa House of Representatives. At nabanggit niya ma'am na may pa-survey internal. Lumalabas na VP Sara pa rin ang pinagkakatiwalaan. Yung survey na yon pinagbabasihan raw sa susunod na hakbang ng administrasyon, ma'am. Alam mo, parang kilala ko yung nag-survey na yan. Magaling yan nag-survey na yan at talagang nasa poder parati ng administration. Kahit tong panahon pa nung isang pangulo na andyan yan, resident pollster, no? Talaga namang makikita mo unang-una, hindi siya involved sa flood control project. Pangalawa, kahit lumit yung budget niya, nagtatrabaho siya. Pangatlo, parating sinasabi niya, trabaho lang ho tayo. So, hindi mo masasabing, ba't ayaw mag-leader? Ba't ayaw sabihin siya ang leader ng oposisyon? Kasi ang tingin ko sa kanya, hindi niya kailangan yung gawin. Dahil, what do you call this? Hindi niya kailangan yung gawin kasi maaga pa ang kampanya. Nagsabi naman siya na magsasabi siya kung tatakbo siya by December 2026. No? Natama lamang yun. Hindi mo hinahaluan ng politika ang iyong trabaho, tahimik lang siya. She does her work. Ngayon, pag sinabi ng anong klaseng work yan? Ano ba ang nasa saligang batas? Di ba ang sa saligang batas, spare tire lang naman talaga ang vice presidente. Pero, first among equals. No? Siya ang natatangi. Kahit nasa saligang batas, sinasabi siya ang successor. No? So, kailangan niyang maganda, kailangan niyang umikot, kailangan niyang alamin kung ano nangyayari sa mga nagbigay sa kanya ng mandato. At clearly, yung mandatong yon mas malaki kaysa dun sa presidente. Ang hindi siguro nasasabi dyan sa survey na yan, kailangan nilang i-measure ang tawag doon, measured capacity ng isang Rodrigo Duterte sa 2028. Ma'am, May mga scenarios na pinag-uusapan dyan, pero hindi linalabas yung numero. Opo, ma'am, makaka-apekto ba yung survey na yan sa takbo ng impeachment laban kay VP Sara, considering na nauna nang inamin ng mga kongresista na involved nga yung for later release funds sa 2025 budget na wala ngayon sa 2026 national budget at ang present na lang ay ang impeachment na bagong kaso laban kay VP? Sa tingin ko yung survey na yan ginawa para nila ma-measure gaanong demolition job ang kailangan para makalapit kung sino man yung mga tandem nila o mga taong pinofloat nila. Kasi kung titingnan mo yung trending ng kay Vice President, she was at the high 64%. Nung giniba-giba, of course bababa yun, di ba? Hindi naman siya nakikipag-away directly. No? Hindi naman siya naglalabas ng mga baho ng administrasyon. Pero, naanig, no? At kaya nila kailangang alisin si President Duterte sa equation. Ngayong inalis nila yan, sa tingin ko, yan ang unang pagkakamali ng administrasyon na ito. Kasi hindi ko alam kung na-measure nila yan. The fact na inalis, ibig sabihin, ang laking percentage yun sa Duterte vote. No? So itong ginagawa nila with that survey, it means that the Vice President will undergo a very, very, paano ba sabihin niya, matinding demolition sa impeachment na ito. Yung demolition na yan is aimed to lower her rating. Pero babalik ulit tayo doon sa una yung tanong, no? Yung tungkol sa flood control project. Ang tatanong ko, sige, demolition kayo kay VP. Ano nangyari doon sa flood control projects? Hindi ba 1.5 trillion yung nawawala ng 3 taon? Sisisihin nyo ba doon si Vice Presidente? So, makikita natin dito, MJ, labanan talaga ng optics and narrative. Kung sinong may controlling narrative, yaan ang sa tingin ko magiging competitive sa 2028. Opo, lalo pa ma'am na matindi ngayon ang labanan sa information campaign
Pero marami rin po, ma'am, na mga kababayan natin nang nagsasabi na tama yung ginagawa ni VP Sara na pagdistansya sa mga kaalyado niya para hindi raw madamay, no, sa panggigipit. Bilang strategist, ma'am, tama po ba itong ginagawa ng Vice Presidente? Alam mo, hindi napakahirap niyan ma-appreciate in the light of the third impeachment. No? Kung tatandaan natin doon sa third impeachment, halos maganda yung evidence pero hindi tinanggap. Tapos pero yun, may endorsement hindi tinanggap. Kaya hindi yung sa ordinaryong tingin, hindi mo maintindihan ano ba talaga si Vice Presidente, ano ba talaga ang gusto niya. Pero alam mo, ang sasabihin ko lang dyan, si Vice Presidente walang kinauutangan ng loob, kundi ang botante. Walang hinihinga ng pondo, no? Ayaw niyang makipag-usap sa mga oligarch. Ayaw niyang makipag-usap, ayaw niyang magbuo ng partido. Napakahirap niyan, no? Ang sense ko, siya yung leader na tatayo dahil hindi siya yung typical ng leader before. Yung leader na nahahalal before, may pondo, may partido, inaalagaan ang mga kaalyado niya, diba? Sa tingin ko, mas gugustuhin ng taong bayan yung taong on her own, tumatayo ng sarili dahil doon mo magagawa ang reforms na kailangan ng bansa. Hindi rin siya nagpapakita, nagigil siya maging presidente. Kasi kung ganun siya, he could have led all these people, trying to ensure that there is openness, there is accountability in terms of the health of the president, in terms of the flood control project, in terms of all the issues thrown at him. Napakahirap intindihin kasi nasanay tayo sa isang politika na kakampi mo ang oligarchs, kakampi mo ang daming politiko, kakampi mo kung sino-sino. Mahirap intindihin yung ganon. Pero meron tayong isang leader na ganon, na nagsasabi ng katotohanan nung nagalit siya nung madaling araw na nangyari dun sa kanyang chief of staff. Nagsasabi siya ng katotohanan kung ano nangyari sa DepEd. So siguro yung impeachment, depende kung paano nila makokontrol yung narrative. Baka magulat ang taong bayan pag nabigyan ng panahon ang Vice Presidente na sabihin ano ba talaga nangyari. Ma'am, paano naman po, no, yung anggulo na hindi siya tumakbo sa 2028 dahil nadala na sa mga masamang karanasan sa politika, ma'am? Ay, oo, totoo yan, MJ, no? Alam mo, yung card na yan o yung senaryo na yan, naandyan yung senaryo na yan na, abay, kung talagang didikdikin ka na at titirisin ka na at lugmok ka na, abay, pwedeng mag-resign, di ba? Bago magkaroon ng final decision sa impeachment. Ang problema doon yung mandato na binigay sa kanya ng taong bayan. Yung sinasabi mo na hindi magde-decide, posible yon dahil sa sobrang ginawa sa kanya. Sabi ko nga, he is the most battered and bruised leader, female politician in the history of our country. Hindi si GMA kasi si GMA hindi nag-undergo na second year pa lang, talagang tinitiris na. Dito, tapos inalis mo pa yung tatay, di ba? So, ang sense ko dyan, sa daming ginawa niya at paano yung mga taong naging loyal sa kanya na hanggang sa dulo na andyan sa kanya, lalo na ang mga tao sa Mindanao. Kasi yung rating niya consistently ang taas sa Mindanao. So, nagiging buoyant siya, nagiging competitive siya dahil sa Mindanao. So, sa tingin ko, pag-iisipan niya ng maigian ang Mindanao na malapit sa puso niya, ang Central Visayas na malapit sa puso niya, at may ilang probinsya sa Luzon. Ang Luzon ang kanyang arena na kailangang mag-convert ng mas mataas. Pero yung decision na yan, makikita natin siguro kung paano mangyari dito sa demolition. Ang balita ko, 2 months daw na titirisin at tatadyakan. Pero
nanggaling na siya sa naitapon na lahat sa kanya eh. So, hindi ko makita kung paano pa magbabago ito. At pagpapalapit ng papalapit ang 2028 at ang kanyang measured capacity ay tumataas o nag-i-stabilize, medyo mag-iisip mga politiko. Kasi syempre, ang mga yan, mag-iisip, paano kami? Ang pagbabago ngayon, ang unang-unang pagbabago sa pagkakampanya ay yung kailangan na ngayong bumaba ang mga district congressman 1 year before May. Hindi katulad dati na 6 months before the election, doon lang sila bababa. Kailangan nilang bumaba dahil sa mata ng taong bayan, lahat sila corrupt. So paano ka mga kampanya? Ikaw ba'y magiging defensive? Hindi ako corrupt. Mas lalong magkagalit ang taong bayan. Alam mo, ang napaka-importante doon yung pagtingin ng tao sa politiko. So between a congressman and a local government official, na yung local government official ngayon pinapaboran, basta hindi ka nag-benefit sa korupsyon o anomalya ng flood control project. Ang congressman by default, ang tingin ng tao corrupt. Na alam naman natin merong iba hindi, no? Pero yun ang tingin ng tao. Ang senador, ang tingin ng tao corrupt. So, yung paano mo babawiin ang pangalan mo without saying, hindi ako corrupt. Yun ang pagbabago ng campaign architecture sa 2028. Paano mo sasagutin yung issue ng korupsyon? Lalong-lalo na kung pagtingin nila sa distrito nila, ang Tapos Project, di ba? Magiging personal ang pagboboto sa 2028. Yun nga yung problema na kailangan tapusin nila itong korupsyon. Sino mastermind, sinong kumita. Kasi kung hindi, that will be a campaign issue in 2028. At ang tao, mas lalong gagalit. Ma'am, ano naman po masasabi ninyo sa mga anggulo na kung manalo daw si Inday sa 2028, magiging counterproductive daw yung kanyang administrasyon dahil babawiin o babawian niya yung mga Marcos, o magugustuhan niya ng tao dahil accountability ang hinahanap? Again, mandato. Ang mandato ba niya galing sa mga politiko? Hindi. Ang mandato niya, taong bayan. Kaya kita mo, serbisyo niya, taong bayan. Ito lang ang politiko na nakita ko na walang, di ba, barkada ang mga politiko. Hindi siya ganon. To a certain degree, mas politically inclined pa ang tatay eh. Ito, trabaho lang talaga. So, ang tingin ko diyan, ang sa katanungan mong yan ay makakagawa siya ng desisyon na kailangan para sa bayan. Hindi siya magiging, ang parating sinasabi, vengatibo. Sa tingin ko, sa hirap ng nangyari sa ekonomiya natin, wala na siyang panahon maging vengatibo. Kasi sa tingin ko, for 60-90 days, it's all about the economy. Kasi kailangan mong iangat at magkaroon ng trabaho ang taong bayan at magkaroon ng economic activity para yung ekonomiya natin makahinga at makabangon. So yun yung priority. Sa tingin ko hindi priority yung mga politiko. Although merong mga nagsasabi na siguro dapat magkaroon ng truth commission or accountability whatever so that may talagang pasagutin sila. Sa aspetong yon, sa tingin ko naman ang taong bayan ay gustong panagutin itong mga ito. Kasi 1.5 trillion, hindi yun ordinaryo. Dati pinag-uusapan lang bilyon. Ngayon hindi na bilyon, trillion. So imaginein mo yan, kulang daw tayo ng 200 billion para sa 2026 budget. Ba't kayo nagpasa ng ganyang kataas na budget? Bakit hindi kayo bumaluktot sa common na ginagawa ng bawat Pilipinong pamilya dahil ang ekonomiya natin ganito. At ganito ang ekonomiya natin dahil sa politika ng Marcos Jr. at sa transactional na pakikitungo sa politika. Ang problema natin politika. Kaya yung ekonomiya dati na decouple na yon, pero dahil sa mali-maling polisiya at paiba-ibang polisiya, yung ekonomiya naghihirap. Opo, ma'am, last na lang. Paano po nyo i-gauge si VP Sara Duterte sa lahat po ng kanyang mga pinagdaanan from day one sa kanyang panunungkulan bilang VP? Politically mature na ba siya? Sapat na ba yung kanyang mga karanasan, experience to become president? Alam mo, MJ, nobody trains to be president. In any country, it is part and parcel of destiny, luck, good
campaign strategies, good implementation, and probably kung nakaupo ka na dyan is hindi mo kailangan ng 12 plano. Kailangan mo lang ng top 3. At doon sa top 3, titingnan mo, matatamaan ba si Juan de la Cruz dito? O uunlad ang buhay nila. Sa tingin ko sa kanya, yung maturity, I've never seen a vice president like her that controls. Nakita natin yung outburst niya nung Don, Pero after that, she started controlling, she started reaching out, she started talking. She may not have a British accent. She may not come from an elite school. She may not dress up like how other vice presidents would do. Pero nagtatrabaho siya. And makikita mo ang taong bayan. Pag pumupunta siya sa isang lugar, nandun yung giliw. Sa akin bilang strategist, yung giliw is my measurement. Mahal pa rin ba ng tao? Nandun pa rin ba ang tao? So ako, bakit ka naman pupunta dun sa aksidente sa ship lately, no? Bakit ka pupunta dun sa nabahaan? Dahil yung mandato niya, malapit siya sa tao. Pinili niya yon na maging mas malapit sa tao kaysa sa mga politiko. And yan, isang napaka-inting na kaibahan sa iba. Yung iba, barkada ang politiko, may circle siya, may inner core siya, pero siya hindi ganon. So, sa tingin ko, dun sila natatakot kasi mahirap pakiusapan, mahirap intindihin. Si PRRD, napakahusay sa politika. Si VP Sara, sa tingin ko, pinapakita niya na ang mga politiko hindi importante sa akin. Ang importante sa akin ang taong bayan.